Get your pen and write your story all over again. And this time, learn the lessons, motivate others, and share that inspiration. Dear Max FM with DJ Chini. Dear Max FM, pakitago na lang po ako sa pangalang Trish. First time kong sumulat, Jean. Lumaki ako sa isang pamilyang may traditional na pag-iisip. Meron akong kuya. Itago natin siya sa pangalang Gary. Kaso lang, Chin, si Kuya Gary ay isang cross-dresser, isang bisexual. May-ari siya ng salon sa aming bayan. Tsaka mayroon din siyang mga creations sa mga gowns. Kahanga-hanga yung mga gawa niya. Pero sa kabila ng lahat ng talents niya, hindi ko matiis kundi sabihing ayokong magkaroon ng kapatid na bisexual. Lalong-lalo na isang cross-dresser. Hindi ko alam kung bakit, pero lagi akong nahihiya sa kanya. Lagi niyang ginagawa yung mga bagay na hindi ko inaasahan. Yung magsasalita siya ng malakas, tatawa ng malakas, magpapaputi ng kanyang muka, magsusuot ng mga damit na pambabae. Tapos ang kilay, ang kapal. Dinaig pa ako na kapatid niya. Nakakaintindi naman ako na gusto niyang maging ganon, Jean. Pero bakit kailangan niyang gawin ito sa harap ko pa? Sa harap ng mga tao. Kung kaya't nahihiya ako bilang kapatid niya. Isang araw, pumunta kami noon sa isang concert. Doon ko na-realize na ang ikli pala ng limit ko sa pasensya. Nakita ko siyang sumasayaw, sumisigaw, kumakanta sa harap ng maraming tao. Grabe, Chi, nakaramdam ako ng sobrang hiya. Tapos bigla na lang nasabi ko sa kanya na, nakakahiya ka bilang kapatid ko. Tinawag ko pa siyang salot sa lipunan. Sinabi ko pa sa kanya na maling-mali yung ginagawa niya at lalong-lalo na sumpa ang pagiging bakla. Masasakit na mga salitang lumabas sa bibig ko. Pero hindi ko na naiwasan. Nasabi ko na. Napatingin siya sa akin, Chin. Para bang kahit sa gitna ng concert, napakaingay ng paligid, parang ako lang ang narinig niya. Ako lang ang nakita niya. Sabi niya, bakit? Bakit, Trish? Kinakahiya mo pala ako bilang kapatid. Sinigawan ko siya. Wala akong kuya na gaya mo. Nakakahiya ka. Nakita ko yung mga sakit sa kanyang mga mata. Pero hindi ko lang pinansin. Umalis ako, iniwan ko siya doon mag-isa. Alam mo yung simula nun, Chin. Naging malamig na ang pakikitungo niya sa akin. Hindi ko siya makakausap kung hindi ko siya tatanungin. Hanggang umabot ng 3 taon, not in good terms kami. Maalala ko yung isa pang pagkakataon na talagang nahiya ako. Kapag nasa labas kami, lagi kong ginagawa ang lahat para hindi ko siya katabi. Yung hindi kami magkasama. Tatawid ako sa kabilang kalsada o kaya'y magpapanggap na hindi ko siya kilala. Talagang nahihiya ako. Kasi nagdadamit babae nga siya. At ayoko namang makita ng mga kaibigan ko o classmates ko na ang kuya ko ay ganun. Pero sa kabila naman ng lahat ng to, mahal ko pa rin naman si kuya. Siya yung aking kuya eh. Gusto ko siyang suportahan. Kaya minsan kapag wala ng tao, tinatawag ko siya. Sinasabi ko sa kanya na mahal ko siya. Sinasabi ko sa kanya na kahanga-hanga siya. Dapat niyang pagpatuloy yung mga ginagawa niya. Pero kabaliktaran sa aksyon ko, Chin. Mga sinasabi ko na hanggang sabi lang pala. Hindi totoo dahil hindi ko na ipapakita sa mga kilos ko. Si Kuya Gary kasi sa kabila ng lahat ng mga pagkakamali ko minsan, pagiging matigas din ang ulo ko. Pinapagalitan ako ni Mama. Palaging andyan siya para sa akin.
Siya laging nagtatanggol kahit bating pa siya. Kaya inisip ko noon sana isang araw matutunan ko siyang tanggapin. Mahalin siya sa paraang nararapat sa kanya. In 3 years, hindi ko pa rin alam noon kung kailan ko siya matatanggap. Siguro kailangan ko pang maghintay at magdasal na magkaroon ako ng lakas ng loob na tanggapin siya sa paraang gusto ko din. Ganon yung mindset ko before. Alam mo bang, sa 3 taong hindi kami nag-usap, marami akong na-discover din sa sarili ko. Parang na-guilty ako kay kuya. Doon ko pa na-realize na maling-mali pala ang ginawa ko. Maling-maling binitawan ko ang mga salitang yon. Bakit ko ba ginawa to sa kanya? Bakit ko sinaktan si kuya? Kaya ako nagigilty, Chin. Kasi natuklasan ko ang isang bagay tungkol sa aking sarili. Isa din pala akong bisexual. Nahulog ako sa isang babaeng gaya ko. Na-in love ako ng todo. Isa akong tomboy, T-bird. Lahat na tawagin nyo na. Kaya bumalik sa akin lahat. Naramdaman ko yung guilt at pagsisisi. Nais ko makipag-ayos kay Kuya Gary pero hindi niya na ako pinapansin. Ayaw na daw niya din akong tanggapin bilang kapatid niya. Siguro pag nalaman ni Kuya Gary na na-inlove din ako sa katulad kong babae, susumbatan niya ako. Noong diring-diri ako sa kanya bilang kapatid, ngayon pinagagawa ko na yung mga ginagawa niya. Kaibahan lang, damit lalaki ako. Siya pambabae. Chin, gusto kong makausap siya. Dahil andito ako ngayon nag-iisa, puno ng pagsisisi. Parang wala na akong kapatid. Hindi na tulad ng dati. Malayo man kami sa mga magulang ko. Siya lang yung laging kakampi ko. Pero pag nagkakasakit ako ngayon, may umaaway sa akin. Wala na akong matatakbuhan. Ang masakit pa, ang na-inlovean kong babae, ayaw sa akin. Hate na hate ang mga tulad ko. Kaya nakita ko ang sarili ko sa kanya. Ang sakit pala. Bumalik lahat sa akin ang mga sinabi ko kay kuya. Ang sakit pala na hindi ako tanggap ng mahal ko. Pero tila na huli ang lahat. Parang ayaw niyang makipag-ayos din sa akin si kuya. Nakita ko ang tunay na kulay ko at hindi ko alam kung makakaya ko ding ayusin ang nasira ko ng relasyon between sa amin ni Kuya Gary. Chin, hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung paano ako makikipagbati sa kanya. Hindi ko alam kung mapapatawad niya pa ako. Sadya nga bang ipinadana sa akin ni God ang maging bisexual din ako para turuan ako ng leksyon kung gaano ako kalupit sa kuya ko. Ngayong nararanasan ko ang lahat ng naranasan ni kuya, naiintindihan ko na. Dapat pala kahit sino pa tayo, tanggapin tayo kung ano pa tayo. Dapat pala tanggap ko siya bilang siya. Hindi yung tatanggapin siya sa paraang gusto ko lang. Ang mahalaga dun, nagpakakakuya siya sa akin. Ako naman, walang kwentang kapatid. Hanggang dito na lamang. Naiiyak ako, Chin, habang sinusulat ko to. Sana'y matulungan niyo ako paano makipagbati sa kuya ko. Dahil kung noon napaka-harsh ng mga words ko, siya walang sinasabi sa akin, pero mas masakit ang dating. Until here, ang inyong kamaks. Always. Trish. Sa bawat pagluha mo, may nakatagong kwento. Sa bawat ngiti mo, may gustong sabihin ang puso mo. At sa likod ng iyong halakak at maging sa pagkabiko mo, may mensaheng nakabalot sa iyong pagkatao. At ang tanging nais mo lamang ay mapakinggan ang mga ito ng buong mundo.
Dear Max FM with DJ Chini. Life has got all those twists and turns. Stand up for what you believe in. What lies behind you and what lies in front of you pales in comparison to what lies inside of you. Dear Max FM with DJ Chini. Sabi nga nila, ang pagsusulat kapag masyado mong diniinan hanggang sa susunod na pahina ay nagmamarka. Katulad ng pagmamahal, kapag masyado mong ibinigay ang lahat, yung sakit na gawa ng nakaraan, dala pa rin hanggang kasalukuyan. Dear Max FM, you own your story and you are the author of your own book of life. Don't let others write your script, but let others hear your story and make them inspired. Kaya sumulat na, maging bahagi ng aming programa, Dear Max FM with DJ Chini, tuwing Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 3:00 ng hapon sa Max News FM, Sock Sargent. Love, life, and lessons from the past, only at Dear Max FM with DJ Chini.